Good morning Middle East at good afternoon naman sa Pilipinas, at kahit nasa ang sulok ka man ng mundo, ang mahalaga lang masaya ang araw nating lahat. At for today's video, magluluto ako ng Arabic recipe, ang rice and chicken bukhari. Bukhari? First of all, una sa lahat, syempre gagamit tayo ng mantika dahil magigisa tayo. Ang ginamit ko na mantika ay olive oil para healthy daw, sabi ng aking mga alaga. Naglagay ako ng carrots, I just cut it into strips, at saka onion, ganon din. Gigisahin ko lang yan ng mga 5 minutes into medium heat para lumabas ang kanyang tunay na kulay at kanyang tunay na ugali. Joke lang. Mag-a-add nga din pala ako ng black raisins, at hindi naman yan mawawala sa recipe ng bukhari. Manamis-namis, yung parang medyo nag-aagaw yung alat, yung tamis. Basta yun, after 5 minutes nga ng aking paggigisa ay lumabas na yung kanyang tunay na kulay, medyo orange na parang brownish, parang ganun. Totoo nga, parang ganun na kulay, yung feeling mo ay luto na yung carrots at saka yung onion. Isi-set aside ko lang yan dahil mamaya ko pa naman yan gagamitin. At para sa natirang mantika nga ay nagad ako ng cinnamon stick, cardamom at saka laurel. Ginisagisa ko nga din lang ng konti at inad ko na ang aking chicken. Oh, wag na kayong magtaka, malalaki talaga ang tipak-tipak ng manok dito. Nag-add na rin ako ng fresh tomato paste at tomato paste, basta ganun yung fresh at saka yung hindi fresh. Arabic spices, kamon at kurkum. Yung kamon hindi ko alam sa English, yung kurkum is turmeric sa English. Nag-add na rin ako ng salt, pampalasa, tapos nilagyan ko na rin ng hot water na para pampaluto naman sa chicken. At bago nga pala magkalimutan, ilalagay ko na ang 3 pirasong dried lemon, pampatanggal ng lansa ng manok. Habang niluluto ko nga ang chicken ay naghugas na rin ako ng rice. Ito nga pala yung basmati rice na gagamitin ko sa bukhari. Huhugasan ko nga lang siya ng makailang beses para sigurado namang malinis, at ibababad ko rin siya sa tubig for at least 20 minutes or 30 minutes or hanggang sa maluto yung chicken. At ito nga pala yung chicken after mga 15 minutes yon. Tapos ilalagay ko na yung half ng sinet aside ko ng carrots at onion. Hindi ko na rin inubos yung carrots at onion dahil may paggagamitan pa tayo niyan mamaya. Hinalo-halo ko lang tapos tinakipan ko at naghintay ako ng mga 60,000 hours siguro. Hindi, mga 15 minutes lang ulit. Sa oras nga na yan ay luto na yung chicken, kaya kinuha ko na para i-oven. Nag-add pa nga pala ako ng 1 cup of water para naman doon sa pagluluto ng bigas dahil medyo kinulang. Ang sabaw nga na yan ang magluluto sa bigas natin na basmati. Ayan, at nilalagay ko na ang bigas. Sa pagluluto nga pala nito ay dapat tansya mo yung dami ng sabaw, ng tubig, dahil nga yung bigas natin ay naibabad na natin ng 20 minutes. At habang niluluto ko nga ang kanin sa bowl, nag-add ako ng ketchup, konti lang. Siguro mga 2 spoon yan or 3 spoon, ganyan. Nag-add na rin ako ng Indofood. Ito yung black sauce na medyo manamis-namis, yung sweet sauce, ganyan. Tapos nag-add na rin ako ng konting olive oil para naman medyo nagmamantika. Ang hirap baga naman ng dry. Hinalo ko lang yan ng hinalo at hinalo ng hinalo para mag-mix, at para naman yan dun sa chicken ay oven natin. Ang lasa nga pala nito ay maasim, matamis, may konting alat, at medyo nagmamantika. Nang maisalang ko na nga sa oven ay tinignan ko ang aking rice, ay ayun, wala nang tubig, kaya nag-add na rin ako ng mahabang sili na green, pampabango. In-add ko na rin yung sinet aside ko kanina na carrots at onion. Yan yung garnish dun sa ibabaw na pampabango, design, ganyan ba, ganun. Ang kailangan nga pag magluluto tayo, dapat yung medyo may design, may style, yung para presentable, ganun ba. After nga maluto nung kanin ay eto na siya, nilagay ko na siya sa lagayan niya, tapos andyan na rin yung chicken na in-oven ko. Mamula-mula, brownies, medyo manamis-namis na maasim. Tapos syempre, nandun din yung garnish na pampaganda. Ano kaya, satisfied sila? Rice and chicken bukhari, Arabic recipe, luto po ni Techi. Thank you for watching.